Pag makita ninyo si Saldico, please lang picturean nyo at i-post kaagad para malaman namin kung nasaan siya. Kaya ang response ng karamihan trabaho nyo yan, gamitin nyo ang inyong mga intelligence, confidential funds, hindi na namin trabaho yan. Mga ibang OFW, hindi ko pipicturean si Saldico. Tago ko pa dahil gusto ko pa yung tingnan nyo, Saldico, di ba tahimik na ngayon? After yung mga expose niya, biglang tumahimik. Nasaan na ngayon? Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction update PH. Di ba matapos nga ito maglantad ni Saldico ng lahat ng kanyang nalalaman patungkol dito sa gobyerno ni Marcos Jr., mga ka-update, bigla nga ho naman siya nanahimik na. Mukhang maayos-ayos yung Pasko ho niya, mga ka-update. Bakit ho natin nasabing maayos? Syempre, mga ka-update, nilantad niya ho yung insertion ni Charis ng House of the Representatives. Nilantad niya ho yung mga ninanakaw, yung mga kickback ni Marcos Jr. doon sa 100 billion, mga ka-update. Meron hong kickback na 25%. Magkano ho yan, mga ka-update? Sa 100 billion, meron tayong 100, di ba, mga ka-update? 25% ho nun, di 25 billion pesos yung kickback ni Marcos Jr. Kaya, mga ka-update, ngayong nagre-relax na si Saldico, may umuugong-ugong na ngayon itong si John Vic Remula kasi, mga ka-update, sinabi niyang naglabas daw si Saldico ng 5 bilyong piso galing sa crypto. Pinasok niya muna ho ang kanyang pera dito sa crypto at ngayon ginagamit niya na daw ito sa kanyang, alam niya na ho, expenses pang araw-araw kung nasaang bansa man siya ngayon. Ngayon, aligaga na ito mga, alam niyo na, yung mga alipores ni Marcos Jr. na sana mahuli na daw si Saldico. Kaya, mga ka-update, ang panawagan lang ho natin sa inyo. Oras na magkita niyo ho si Saldico, huwag niyo ho sanang sasabihin kung nasaan ho siya. Isikreto na lang niyo ho yan. Lalong-lalo na sa mga ating kapatid na OFWs. Ito hong si Saldico kasi, mga kapatid, isa ho yan sa mga pinaka-credible witnesses na lalaban kay Marcos Jr., kay Martin Romualdez, kay Charis ng House of the Representatives, at walang iba sa asawa ng si Lisa Cocac. Yan ho yung lalaban sa gobyerno ni Marcos Jr. Di ba? Tinatanggi pa niya itong si Charis ng House of the Representatives na hindi niya daw kaklose si Saldico. Pero noong hindi pa ho sila magkakatalo, hindi pa sila magkakaaway, yung mga litrato ho nila close na close, dikit na dikit, kahit nasaan ho sila, mga kapatid. Dikit na dikit. Kaya ngayon, mga kapatid, pag-uusapan na ho natin itong mga pinagsasabingan itong si Saldico patungkol dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. Kaya, mga kapatid, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Reacta na ho tayo. Pag-usapan na ho natin itong mga expose na hanggang ngayon, itong si Marcos Jr. nangingilabot, hindi na ho alam ang gagawin para ho mahuli siya. Kaya, mga kapatid, reacta na ho tayo. Magandang araw, mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Batas PH. Title: 1 billion civil cases versus Romualdez Saldico. Just in, sabi niya, the 1 billion civil forfeiture cases against former House Speaker Martin Romualdez, former Ako Bicol Party List Representative Saldico, and Quezon City 5th District Representative PM Vargas are set to be filed before the Quezon City Regional Trial Court December 17, kahapon. So, yan po ang title. Caption: Martin Romualdez, Saldico to face 1 billion civil forfeiture case. Binasa ko itong mga comments kasi hindi detalyado. Sino ang nagsampa ng kaso? I believe hindi gobyerno. I believe mga private citizens. Mga ka-update, hindi ho talaga gobyerno yung magsasampa dyan kasi nadawit ho si Martin Luther King. Kung hindi ho kasali ito si Luther King, panigurado at panigurado, si Marcos Jr. lang ang may pakana. Ang kaso, si Luther King kasama. Di ba? Kaya nakakapagtaka ho yan. Nakakapagtaka ho yan kasi sinampahan ho sila ng 1 billion pesos. 1 billion ho, mga ka-update, sa pagnanakaw ho yan ni Luther King. Di ba? So, ano ang implication nito? Bakit 1 billion lang ang
isinampang kaso. Kasi ang pagkakala ko kung forfeiture case civil, babawiin yung ari-arian nila in favor of the government. Yun ang pagkakaintindi ko. Bakit 1 billion lang? Di ba? Ilang bilyones ang nawawala. Kung ang pagbabasihan mo yung report ng PCIG, Philippine Center for Investigative Journalism, tinagurian na pork barrel king si Sandro Marcos at Saldico. 14.4 billion ang nakuhang pork barrel ni Romualdez, 15.4 naman si Sandro Marcos. Sa pork barrel lang yan, allocable ang tawag ng PCIG. Wala pang, hindi pa kasama yung mga sinabi ni Orly Gutesa na bilyones na mali-malitang na i-deliver sa dalawang ito. So, di ba parang lugi? Lugi ang taong bayan sa 1 billion lang na forfeiture case na ito. Luging-lugi. May nabasa akong comments na baka na lang din yan ng mga mastermind para lang masabi na may kaso ng naisampa. So, punta naman tayo sa criminal. Dapat criminal case, yung makulong sana ba? Kasi kung civil case lang, magani. Baliwala sa kanila kahit matalo sila, ibalik ang 1 billion, ibalik. Happy pa rin, diba? Dapat yung makulong. Tama nga mga kapatid na kahit na magbalik ng 1 billion, no, si tama, kailangan ho nilang managot. Hindi naman porket nagbalik na ho sila ng pera, kasi ngayon nakikita na ho natin na kunti-unti na ho, isa-isa na nagbabalik ng pera yung mga engineer, contractor na tumanggap. Katulad ng isang araw mga kapatid, meron ho nagbalik na 40 million. Kabuuan daw ho nakulimbat niya, around 120 million ho ata yun, or 140 million. Nakapagbalik pa lamang ho siya, 40 million mga kapatid. Ang kailangan ho sa mga yan, bigyan ng leksyon. Pag nakatanggap na ho, kahit ibalik ho nila yung pera, kailangan ho nilang managot sa batas. Hindi yung i-bend ho nila yung law, katulad nito si Tulpo, na kayang ilang i-bend yung law. Diba? Dapat ho mga kapatid, makulong pa rin ho yung mga nakakuha, jumakpat sa mga alam nyo na ho yan, sa mga flood control, yung mga nagnakaw ng bulsa ho na hindi naman ho sa kanila pera. Diba? Kaya dapat mga kapatid, ito si Martin Luther King, si Marcos Jr., ayan, kailangan ho managot na mga yan dahil yan po yung mga pinakautak sa mga magnanakaw dyan sa ating gobyerno. Billion ho yung kinikita ng mga yan, mga kapatid. Hindi ho biro-biro yan. Kahit ibalik pa ho nila yan lahat, kailangan pa rin ho nilang managot, makulong. Kailangan ho nilang mabulok sa bilangguan, mga kapatid. Ano na ngayon? December 18 na ngayon. Nasaan na yung pangako ng Marcos admin na may magpapasko sa kulungan? Mismo na may nabasa akong post, ang sabi ng Pangulo is may magpapasko sa kulungan. Si Secretary Vince Dizon, sinabi niya, siya ang unang nagsabi, malala ko, may magpapasko sa kulungan. Sinigundaan naman ni Ombudsman Boying Rimulya. May date pa nga kay Boying Rimulya December 15. Ngayon December 18 na. Kaya siningil siya ni Miss Karen Davila. December 15 na. Bakit wala pang nakulong? Ang ganda yung sagot ng Ombudsman. Relax lang kayo, darating tayo diyan. Ayan nga mga kapatid, aligaga sila, desperado ho silang laging magpa-press con, magpapogi dyan sa mga media, pero may nakukulong ho ba? Tanong ko lang ho yan mga kapatid. Meron ho ba nakukulong na mga mastermind o yung mga daliri lang ho nila yung pinapatikim nila? Yung mga alipores lang ho nila yung dinadawit o yung kinukulong. Pero itong kailangan managot dyan mga kapatid, si Marcos Jr., si Martin Romualdez,
si Sandro Marcos, lahat ho yan mga ka-update, marami hong chinap-chap na bilyong-bilyong budget para nakawin ho nila, para ho ibulsa nila. Yan po yung mga kailangan managot, hindi yung mga kung sino-sino yung tinuturo nila. Sila Garjola, sila Mina Pangandangan. Nakita naman ho natin mga kabdit na nagre-resign na ho yung mga alipores ni Bobong Marcos Jr. Dahil mga kabdit, hindi na ho nila masikmura yung gobyerno ni Marcos Jr. na araw-araw, taon-taon, nagnanakaw. Di ba? Okay lang ba? Relaxing lang tayo habang ninakawan na tayo ng billion, trilyones, then relax lang tayo. Hintayin lang daw natin ang kung sino-sino ang maipakulong nila. Ang nakakulong, mga malilit na isda lang eh. Mag-asawang Diskaya, yan na, nakakulong na. Ang lalaki nasa Senate, ang babae nasa NBI. Kaya lang, wala pa talaga sa kulungan. And then may mga DPWH officials, mga contractors, force maliliit. Yun lang. Happy na ba kayo na ang nakakulong lang si Diskaya, mga other contractors, DPWH? Diba, ayan, katulad ho na ito si Diskaya, yan lang ho yung pinapakita nila, kaya nilang ikulong. Samantala, parang itong ang Diskaya, mga kapit, kung hindi naman makikipag-usap yung gobyerno dito sa mga Diskaya, hindi ho sila makakatransaksyon yan. Kaya panigurado at panigurado, mga kapita, meron ho yung kakilala dyan sa gobyerno. Kilalang kilala ho yan yung mga kasabot ho nila, yung mga bilyon-bilyon ho yung, alam niyo na ho yan, yung proyektong ibinibigay ho sa kanila. Kaya hindi lang Diskaya yung dapat managot, mga ka-update. Oo, kailangan ho yan ikulong si Diskaya. Sige, ikulong ho natin. Pero lahat ho namang kasangkot, yung mga kasabot niya, ilantad na ho nila para idamay na ho nila, mga ka-update, si Marcos Jr., si Duterte. Diba? Yan naman ho yung siniwalat ni Kong Saldico. Yung mga taong yan, yung mga matitindi magnakaw sa gobyerno. May hustisya na ba? Yung nawawalang pera natin na bilyones o trillions? To me, wala. Saldico lang ang kanilang may pagmamalaki na nakasuhan na, may warrant of arrest na. Kaya lang, tinatawanan sila ni Saldico dahil hindi na nila mahagilap nasaan si Saldico. Kaya tingnan mo, hirap na sila to a point ng Secretary of Interior and Local Government humihingi na ng tulong sa mga OFWs. Pag makita ninyo si Saldico, please lang picturean nyo at i-post kaagad para malaman namin kung nasaan siya. Ayan nga, mga update. Yung pinagkaiba ng pamumuno ni Bobong Marcos Jr. at ni Tatay Digong. Si Tatay Digong kasi, mga update, sineserbisyuhan niya. Yung mga OFW, hindi ho niya binabastos kundi nire-respeto. Pinagsisilbihan. Tapos itong gobyerno ni Bobong Marcos Jr., mga update, hinahanap si Saldico na inuutusan pa yung mga OFW. Ginawa pa ho nilang alalay. Mayroon ho silang intelligence funds. Aanhin po nila yung intelligence funds. Para ano ho na naman yan gagamitin? Para ibulsa na naman ho ba? Diba? Ito hong gobyerno ni Marcos Jr., mga kapatid, patawag ho masyado. Diba? Ngayon, hindi dinadamay pala yung mga OFW na hanapin si Saldico. Kung nasaan si Saldico, kayo naman mga OFWs, mga kapatid ho nating OFW dyan, na pag nakita nyo nga ho si Kong Saldico, okay na ho tayo, tahimik na lang ho tayo. Hayaan muna ho natin siya maglaylo kasi marami pa hong ilalantad dyan. Lahat ho ng baho nitong admin ni Marcos Jr. Isang-isa pa ho yung mga pagpapa-impeach kay Pipi Sara, pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Ilalantad na ho niya lahat yan. Na kay Saldico nga, mga update, ang alas. Kaya aligaga, etong si Marcos Jr. mahanap o mahuli, mapatumba si Saldico. Kasi nga marami hong nalalaman yan. Malaking sindikato ho, yung gobyerno ni Bangag. Ang response ng karamihan trabaho nyo yan, gamitin nyo ang inyong mga intelligence, confidential funds, hindi na namin trabaho yan. Mga ibang OFW, hindi ko pipicturean si Saldico. Tago ko pa dahil gusto ko pa yung tingnan nyo, Saldico, di ba tahimik na ngayon? After yung mga expose niya, biglang tumahimik. Nasaan na ngayon? Wala, nandun na. Kuya-kuya-kuy na, hayahay na, nagtatago sa isang bansa na safety siya. It will take time. Sa tingin ko it will take time bago nila kagaya rin kay DJ Bantag.
more than 3 years na, hindi pa nila mahanap-hanap na saan si General Bantag. Sino pa ba ang mga hinahabol? Saldico, Bantag. Meron pa yung isang Igor General Domingo. May warrant of arresting yun. So, sana ipakita ng administrasyong ito yung totohanang galit nila sa nakawan sa pagkaso ng mga tunay na yung mga malalaking isda, hindi yung malilit lang. Ito, hindi ako maligaya itong 1 billion na civil case nito. Wala. Alkansi, lugi ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel na O di ba? Kaya lang ho nila yung mga maliliit na isda, pero nga ho yung mga mastermind, kasi nga mga update, yung ICI na yan, na nag-imbestiga, meron ho ba na patunayan? Wala ho, pati nga dyan sa ICI, nagre-resign yung mga matataas na posisyon, dahil nga sa mismong sila mga update, hindi rin ho nila masikmura na ito nga iimbestigahan nila, si Marcos Jr., si Martin Romualdez. Di ba? Kaya mga update, ginagago lang ho nila yung taong bayan. Ayaw lang ho nilang madamay. Ayaw na ho madamay ng mga ICI talaga, yung totoo na nangyayari na pag-iimbestigan na dyan. Kaya mga update, isusunod din ho natin ito alam nyo na, si Padre Damaso. Si Padre Damaso na birthday ho niya, mga update, pinagmumura ho siya ng mga Pilipino. Ay mga update, rekta na ho tayo dito. Alam na ho natin to si Padre Damaso, mga update, yung galit sa mga Duterte dahil alam niyo na ho yan, mga update. birthday ni Father Fabi Villanueva, yung nagsampa ng kaso laban kay BP Sara sa Ombudsman. Birthday niya kahapon, December 17, 1970 siya na ipanganak. So, anong edad niya na? 55? Tama. 55 years old. So, birthday wish. Tingnan muna natin. People who reacted. 6,100 people ang nag-react. 4,300 tumatawa. Anong ibig sabihin yung tumatawa? Hindi sila naniniwala. 1,000 ang galit. Sa pare, 541 lang ang nag-like. So, dito mo makikita, mas marami ang netizens na ayaw, hindi maniwala, galit kay Father. Around 98% ang galit at hindi naniniwala kay Father Flavi Villanueva. Okay, comments. Anong mga comments? Tingnan natin mga comments ha. Kayo, anong birthday wish nyo kay Father? Paki-comment naman kano. Long life, good health, sana manalo sa kaso na sinampa niya kay BP Sara. Ito, ako Tanggol, happy birthday Dick. Dick lang, D-I-K, I don't know anong ibig sabihin ng Dick. Happy birthday Dick, wish ko lang sana bigyan ka pa ng maayos at maikling buhay Dick. Ano ba yan? Nang sa ganon madali ang pagpana mo Dick. Kumustang party Dick? May hit-hitan session ba? Beth Chong, wish ko sana bigyan ka ng mahabang buhay, yung tipong hirap na hirap ka na tapos buhay ka pa. Wag naman. Ginawa ng katatawanan. Nakita nyo yung nagiging trato ng ating mga kababayan dito sa kay Padre Damaso na yan. Kasi mga ka-update, kung hindi niya naman binabastos yung mga Duterte, hindi naman babalik sa kanya yung ganyang trato. Gusto ho nito si Padre Damaso, mga ka-update, panalangin ho natin sa kanya, maging immortal ho siya. Okay, immortal yung hindi ho, alam niyo na, hindi namamatay. Pero ang problema, mga ka-update, masakit ho yung ngipin niya. Yan, pakaka-update yan po yung birthday wish natin dito kay Padre Damaso na immortal ho siya. Pero mga ka-update, masakit ho yung mga bagang niya, mga ka-update. Araw-araw ho siya nagdudusa. Pabor na ho siguro siya. Papayag na ho siguro siya doon, mga ka-update. Ako, dalangin ko sa Diyos na, Panginoon, kung kunin mo na ako ngayong araw na ito, I'm ready. Ready na ako.
dalangin ko lang yung pagkunin mo na ko yung peaceful death. Dahil ayoko yung magkasakit ako ng matagal, maratay sa ospital. Yun ang hiling ko sa Diyos. Na, kasi hirap yung, hindi ka na makahinga. Nakatubo na diyan, okay, gulay na lang. Mas mabuti pa, yung kunin ako biglaan ng Panginoon. Yung peaceful death. Yung hindi ka na maghirap. Oh, itong dalangin ng isang ito, yung birthday wish niya, yung mathabang buhay na naghihirap. Wag naman. Reggie Fronda, happy birthday Father, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Wag naman. Di Guzman, Gary Loves, happy birthday buhaya na santong kabayo pa. Coles Closet, wish sana makabalik na siya sa tamang katinoan. Pops Lee Ambal, haha, kunin na ni Divel. Cedric Prahes, ano to? Dapat huling birthday mo na ito, Father. Oh, maalala ko si Cara David. Birthday niya early this year ba? Nung buwan ba siya nag-birthday na? Talagang patawang kanya, pabiro. Kaya lang, there is sense of sincerity yung kanyang dasal na birthday wish. Sana mamatay na lahat ang kurakot. Sabi na, tapos sabay blow, tapos sabay tawa. Biro na nandun yung galit, nandun yung pagkadismaya ni Miss Cara David sa nangyaring kurakutan sa ating gobyerno. Grabe, talamak ang korupsyon. Yung survey ng bang nag-survey? WR numero. Ang most accountable na dapat managot 31% Pangulo. Siya yung command responsibility, utak, o either may pagtugot sa Bisaya, either hindi niya alam or kasama siya, command responsibility managot, kaya 31% ang nagsasabi siya ang pinaka-accountable. Sumusunod lang na most accountable ang DPWH, sumusunod lang si Martin Romualdez, then panglima lang si Saldico. Ganon ang pananaw ng mamamayang Pilipino. Ano pa? Pulse Asia survey. Anong resulta? 97% sa mga respondents nagsabi na talamak ang korupsyon sa administrasyong ito. Sa SWS naman 84%. So yan po nangyari, grabing korupsyon. At ito na, balik tayo kay Father Flavi. Okay naman yung magsampa sila ng kaso laban kay BP, kaya lang bakit si BP Sara lang ang tinatarget? 612 million yung nirereklamo nila na wala namang findings ang COA. Kasi COA lang ang makapag-declare kung may paglustay sa pundo ng taong bayan. Wala namang findings of guilt ng COA. Sa kanila, haka-haka lang. Ayun nga ho mga kadit, kung meron ho kayo naging opinion reaction patungkol na dito sa alam niyo na kay Padre Damaso na okay lang magsampa ho sila ng kaso. Ang problema, wala ho silang matibay na ebidensya dahil mismong COA nasa top ratings ho si BP Sara na malinis ho ang kanyang pangalan at top audit ho siya. Kaya mga audit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.